Samantala, nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa gumuhang landfill sa Cebu City. Naghatid naman ng panalangin at pakikiramay sa kanila ang Pangulo. Alamin ang detalye ng ulat na yan kay Jomar Villanueva. Jomar. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pananagutin niya ang may kapabayaan sa landfill na gumuho noong January 8 sa Barangay Dinalin, Cebu City, sa kanyang talumpati sa sinagawang naming and delivering ceremony sa Balamban, Cebu nitong Huwebes. Sinabi ni Marcos Jr. na kumikilos ang pamahalaan para masiguro ang transparency at accountability sa nangyaring trahedya. Ang gumuhong landfill ay nasa ilalim ng pangangalaga ng Prime Integrated Waste Solutions Incorporated o yung PWS na subsidiary ng Prime Infrastructure Capital Incorporated na pagmamay-ari naman ng bilyonaryo na si Enrique Razon Jr. Handa ang pamahalaan na sagutin ang pagpapalibing sa mga biktima at maghatid ng iba pang tulong sa mga naulilang kaanak. Pinangunahan din ni Marcos Jr. ang pag-aalay ng saglit na katahimikan at panalangin para sa mga biktima. Please be assured that the government is taking all necessary measures to ensure safety, transparency, accountability, and compassionate assistance. Burial support and other forms of aid are now being directed to those who have been affected by this tragedy. Tinigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, sumampa na sa 25 ang bilang ng mga nasawi sa gumuhong landfill habang 11 pa ang nawawala. Nasa 18 naman ang naitalang nasaktan at naospital dahil sa trahedya. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang 24/7 na search and rescue operations. Nananatili namang sarado ang landfill kasunod ng cease and desist order ng DENR na itinataw sa PWS. Jomar Villanueva, Newslight.